Sumunod po tayo mga kapatid. Hallelujah. Meron akong sinave dito, hallelujah, na Malaka. Itong sinasabi, stop using your phone during Shabbat service. Hallelujah. Dito tayo sa paggamit ng mga cellphone sa panahon ng Shabbat service. Hallelujah. Hallelujah. So, every notification can wait. Pwede man makahihintay yung may notify sa atin, notification sa ating cellphone, merong na mag-message, merong mag-scroll sa FB. But when the word of Yahweh is being proclaimed, that moment will never come back. Hallelujah. So, Shabbat is not merely a day to attend. It is a day to listen. Hallelujah. Sinasabi dito, hallelujah, ang Shabbat ay hindi lang sa pag-attend. Ito yung araw natin sa pagkikinig, pagsamba, and to learn and honor Yahweh with our whole heart and mind and attention. Hallelujah. So when we constantly check our phones during the teaching, we may unknowingly distract ourselves. So, may napapansin, hallelujah, na instead na nakikinig sa pagtuturo yung Shabbat, hallelujah, na-distract sila sa mga gadgets, sa ating mga technology. Hallelujah. So, hallelujah, merong na-distract, kaya yung mga salita ni Abba Yahweh, hallelujah, hindi napasok sa ating puso't isipan, hallelujah. Sabi sa James chapter 9, 1 verse 19, Yakob, babasahin ko mga kapatid. Kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Mag-alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, hindi agad nagagalit. Hallelujah. Itong sinasabi, this book of the Torah shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. Sa Tagalog, hallelujah, papasahin natin sa Joshua chapter 1, hallelujah. Huwag mong kalilitaan, basahin ang aklat ng utusan, ang aklat ng Torah, pagbulay-bulay mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon magiging masagana at matatagumpay ang iyong pamumuhay. Yun ang sinasabi sa Diyos mga kapatid. So, let's give Yahweh what He deserves. Ibigay natin kay Yahweh, kay Abba Yahweh, kung anong nararapat ng ating atensyon, our reverence, and our undivided hearts. So before the service begins, bago ang service magsisimula, silence your phone, put it away, open your ears, open your heart, and receive His word. Hallelujah. Honor the Shabbat, honor the God, honor Yahweh. Hallelujah. Bakit ba sa 1 Samuel chapter 3 verse 10, speak for your servant is listening. Hallelujah. Hallelujah. So, balik tayo sa topic na ating mga kapatid. So, hindi naman masama ang paggamit ng gadget. Meron kasing disadvantage sa aking hallelujah. Bako ako pinag-aralan ko talaga yung advantage. Meron po kasing advantage and disadvantage sa paggamit ng mga technologies. Hallelujah. So, una-una dito tayo sa disadvantage. What are those disadvantage of using technologies? For example, one is mental health and addiction. Yan ang disadvantage, one of the disadvantage sa paggamit ng ating technologies. Ang mental health natin and addiction. So, napapansin natin mga kapatid, hallelujah, yung past years, hallelujah, sa panahon na sa San Jose National School dyan, hallelujah, dahil dyan sa addiction sa mga online games, hallelujah, yung tinatawag nilang games na Roblox, mga
Hallelujah. Then behavioral addictions, yung nga, tulad ng online games, video games, and gambling. O pwede mong online gambling. So yan ang disadvantage sa paggamit ng technologies. Hallelujah. Whereas merong advantage, mayroon naman advantage sa paggamit ng technologies. Hallelujah. Una, growing through messianic blogs and websites. So pwede tayong may pakinabang ng ating paggamit ng technologies. May pakinabang ang paggamit ng ating social media. Hallelujah. By going through messianic blogs and websites. Magbabasa ka ng mga articles o website, mga ganun. And then, listening to a wide range of teachers and preachers. And ang last is social media, broadcast, and evangelism. So may advantage yan, hallelujah, tulad sa mga social media broadcast nila Elder Ian and Elder Ephraim, hallelujah. And pwede tayo mag-evangelize sa pamamagitan ng social media, hallelujah. May ibang kasi mga messianic, hallelujah, messianic, mga congregation, hallelujah, gumagawa ng ganun, hallelujah. So, may mga Christians rin na pero may gumagawa ng ganun. Huwag po tayong magpatalo, mga kapatid. So, kailangan natin i-spread ang gospel ni Abba Yahweh. Hallelujah! 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 Ating social media. Hallelujah. So, ito tayo mga kapatid. Verse 12. Verse 9. Magkiayon sa takbo ng mundong ito sa likhayan ninyong baguhin ng ilamang yung pag-isip upang maunawain ninyo ang kaniyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod at kanak na kalooban ng Yahweh. So, ano pa yun? What are those moral will of Abba Yahweh to us? Merong kalooban ni Abba Yahweh na ipaparating sa atin. So, ano-ano pa yung mga kapatid? So, una, sanctification. Hallelujah. Ano po yung sanctification? Hallelujah. Thessalonians chapter 4, verse 3 hanggang 7. Ang sinasabi, kalooban ng Elohim na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. So, kalooban ng ni Abba Yahweh na magiging banal tayo at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. 4. Dapat maging banal at marangal ang pagkikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa. 5. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga itil na hindi nakikilala sa Elohim. So, meron pa lang mga pagan Gentiles na hindi kumikilala sa Elohim. So, ang iba kasi mga kapatid, hallelujah, ang mga Gentiles, ang mga pagan Gentiles, hallelujah, ang nakikilala nila is yung maraming silang sinasamba, yung sinasamba ng lahat, hallelujah. I will not mention that, hallelujah, pero alam niyo na yun, hallelujah. Pero, hallelujah, umano sa kalay, pangangalo niya. So, ano po yung pangangalo niya? Pero may nasiba ko mga kapatid. So, bilang messianic na mga young people, hallelujah. So, wag muna tayo, hallelujah. Pwede man uyab-uyab, pero falling into sexual immorality, wag na natin gawin. Kasi sinasabi kasi ng the word says, do what feels good. Gawin mo kung ano ang nakakaputin na sa pakiramdam mo. But, Abba Yahweh says, wait. Maghintay tayo sa tamang panahon. Hallelujah. So, di ba yan ang kwan? Hallelujah. Yahweh says, wait until marriage. Hallelujah. Maghintay tayo until na magpakasal. Hallelujah. It saves you from a lot of wages of sin. Hallelujah. Marriage is a sexual intimacy, is holy, pure, and beautiful gift from Abba Yahweh. Hallelujah. Verse 7, meron tayong klaseng uri ng kahalayan o fornications, sa Tagalog ito, fornication.
pakiapit. Sunod, may malaswang pag-iisip. So, dapat sa ating mga mission believers, wala na yung mga malalaswang, malalaswang pag-iisip. Hallelujah. Sunod, pagnonood ng pornography. So, wala na sa atin yan. Mga kahalayan yan ng laman natin. Hallelujah. Ang panonood ng pornography. So, dapat wala na sa atin bilang Messianic believers. Hallelujah. Sunod, bastos na pananalita. Yung mga bastos na pananalita. So, wala na yun sa ating Messianic. Then, papapagkita ng katawan, yung mga pananamit, hallelujah. So, kailangan holy tayo, hallelujah. Hindi lang sa loob ng Shabbat, sa loob ng simbahan, sa loob ng ating edad, kundi sa labas. Kailangan ang ating pananamit, yung nakikita ko sa labas, mga kapatid, is ano ngayon? Ito yung katawan dito. Yan, hallelujah. So, huwag tayong magkapakita ng katawan. So, yan ang, tapos, hindi ng sa pagkako. Hallelujah. Yun ang mga uri ng kalayan. Next, what are those moral will of Abba Yahweh? So, ano pa yung moral will ni Abba Yahweh? Next is yung pagpapasalamat. Hallelujah. Kalooban ni Abba Yahweh na kailangan magpapasalamat tayo. Hallelujah. Perfect. Pasalamat kayo sa Elohim sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Elohim para sa inyo sa inyong pagkikipag-isa kay Yeshua Messiah. So, hallelujah. So, kailangan